Balot na balot ako guys, no? Ang lamig. Kahit sobrang araw, sikat ng araw, kitang-kita nyo, ang lamig-lamig pa rin. At saka ano, sinipon ako at saka inubo. So, kaya nag-mask muna ako ngayon. So, hanggang this week na lang tong lamig na to kasi next week magsa-start ang umulan. And then, kung makikita nyo, wala nang mga snow. Wala na yung snow. Nag-melt na. Meron pa rin mga maliliit na ganyan. Pero, nag-melt na sila lahat. Sige guys, mamaya na lang ulit. Hi guys, good morning. Pasensya na kayo sa boses ko, no. Ang sama ng pakiramdam ko. Ano pa to, 2 days ago na. So, kahapon may pasok pa ako, so nakapasok pa naman ako sa work. And then pag uwi ko, ayun, ano na, nag-worsen lalo. Baliba, patapos na yung patapos na yung winter. Saka pa kami nagkaroon ng mga sipon at sore throat. Wala namang ubo, konti lang. Mostly sore throat, tapos stuffy nose, tapos nagluluha yung isa kong mata, yung dito sa right. Kaya maga siya, medyo maga siya. Dahil sa sinusitis. Yun. Kaya inainom naman ako ng gamot, tapos water, yan. Sana gumaling na. Sana gumaling na. Kasi ang hirap may sakit. Tsaka, problema kasi niyan, magkakahawaan pa kami sa bahay, diba? So, sa ngayon, kaming mag-asawa lang ang meron. Pero, syempre, ayaw na namin magkaroon ng sipon at sore throat yung mga bata. Tsaka yung nanay ko, no? Kasi, nahirap din may sakit. Hirap din masama pakiramdam. Yung asawa ko nga napasok pa. Sabi ko, huwag ka nang pumasok. Hindi gagaling yung sipon at sore throat mo pag hindi ka nagpahinga, di ba? May sick leave naman kasi eh. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang pumasok, okay lang yun. Kasi may reason naman talaga namang may sakit ka, hindi ka naman nagsasakit-sakitan lang. Tsaka nasakit rin yung ulo niya, meron siyang migraine. So, hindi komportable na magtrabaho kapag ganoon. So, yun nga sabi ko sa kanya, 'di ba? Kasi nasanay siya sa Pilipinas na kahit na may masama pakiramdam niya, pinapapasok pa rin siya. Lalo na sa industry na pinagtatrabahuhan namin sa Pilipinas, sa food industry kasi kami sa restaurant kami nag-work. So, talagang kailangan ng tao. Maraming tao lagi. Tapos, kailangan din ng employees, diba? Ng mga server, ng mga, cook, ganyan. Kaso, syempre, diba? Kakaawa naman yung empleyado. Hindi na nga makapagtrabaho ng maayos. Parang ayaw pa nilang maniwala na may sakit yung tao, no? Kaya, nasanay siguro yung asawa ko na ganun. Kaya hanggang dito, dala-dala niya yung ugali niya na yun sa trabaho na kahit na masama pakiramdam niya, gusto pa rin niya pumasok sa trabaho. Pero sabi ko sa kanya, priority mo muna yung sarili mo, diba? Kasi importante yung sarili mo eh. Kasi, kung ipa-priority mo yung work, diba, hindi rin maganda. So, dapat balance yan. Dapat priority mo rin yung sarili mo, tapos priority mo rin yung work mo, diba? So, ibabalance yan.
mas understanding sila dito compare sa Pilipinas. Kapag sinabi mong masama pakiramdam mo, maintindihan ka nila, sige, umuwi ka na. Or, sige, wag ka muna pumasok, magpagaling ka muna. Hindi tulad sa Pilipinas na pag nagpaalam ka na may sakit ka, sasabihin, kung ano-ano pa sasabihin sa'yo, diba? Hihingan ka pa ng medical certificate, no? Dito naman, nahingiran ng medical certificate, pero hindi lagi nahingi ng medical certificate. Unlike sa Pilipinas. Kagaya kasi pag nagka-migraine ka, diba? So, what kailangan mo pumunta sa doktor para humingi ng medical certificate? Diba? Sobrang sakit ng ulo mo. Diba? Imagine, paano ka makakapag-work ng maayos? Tapos minsan, kapag nasa work ka mismo, diba? Minsan doon ka na sinusumpong ng migraine, ganyan. And then, nagpapaalam ka na uuwi ka na, ayaw ka payaga. Siguro, kapag nakita ka na nila, talagang ka na makatayo, baka doon ka pa uwiin, ano. So, nakakalungkot yun pag gano'n sa Pilipinas. Hindi ko naman gina-generalize sa Pilipinas na lahat ng workplace is gano'n. Pero yung sa base na experience namin, is gano'n sila. So, hindi ko alam sa ibang industry, no. So, gano'n din ba sa ibang industry, no, sa Pilipinas, sa ating mga viewers dyan na nasa Pilipinas, kung sa inyo bang trabaho, ganoon ba sila? Or hindi naman, mabait naman sila. Hindi kanya pipilitin pag hindi nyo kayang magtrabaho, no, pag masama paramdam nyo at may sakit kayo. So, let me know po sa comment section. I-comment nyo na lang po kung ano-ano yung mga situation dyan sa Pilipinas. At doon sa mga naka-experience na kahit wala sa Pilipinas, nasa Canada, or nasa US, diba? Or saan man kayo sa mundo, no? Ganyan din ba sa inyo, dyan sa lugar nyo? Or ano sila, understanding sila, based dun sa inyong, diba, yung health nyo, yung nararamdaman nyo. And then, dahil nga day off ako ngayon, ayun, maglalaba kami. So, iniisip ko kung makakapaglaba ba ako. Sabi ko sa mama ko, sige, maglaba na tayo, mama. Para bukas, makapagpahinga na. At gusto kong pumasok ng Biyernes ulit. Pasensya na kayo. Singot na ako ng singot. Ay, nako. Tara, uwi na tayo. Yan, mamaya na lang ulit. Couple of days lang nag-snow. And then, yan, unti-unti na yung matutunaw. Kasi, by the end of this week, ay mag-start ng umulan. Tapos yung temperature is tataas na ulit. Magiging positive na siya. Positive 1, positive 2. Sa start ng matunaw yung mga ice. Mga snow. Yan. Nakakalungkot, no? Hindi mahaba yung winter namin. Pero okay lang din. Kasi at least nagkaroon kami ng konting snow. Diba? I don't know next winter kung anong magiging case. Pero sana ganito ulit. Sana isang week ng snow. Yan. Tapos okay na ulit. Sunny na. Yan. So, approaching na ang spring. By March kasi magi-spring na eh. So dito uulan na ng uulan. Ulan ng spring. Ang start ng spring. Ng spring. Ano ba yan? Clouded na yung utak ko. Sa sakit ng ulo ko, sa sipon, sa sore throat, lahat. Siya.